Yun na nga. Mga bossing, sa totoo lang, it's 2026 ha. 2026 na. Alam ninyo, ngayon 2026, alam natin magiging madugo ang laban. Na-predict natin na magiging madugo ang laban against mga Duterte. Madugo ang laban. Maraming mga babayaran ang mga demonyo magnanakaw sa Pilipinas para ang mga Duterte ay pabagsakin. Oo, at napapansin nyo ba nangyayari? Putang inang yan. Hindi lang Duterte ang pinababagsak, mga bossing, pati mga Duterte supporter. Naku po, mag-iingat kayo. Mag-iingat tayo ha, kasi may mga nakikita tayong mga away-awayan sa social media. Na mukhang ang kanilang focus ngayon ay divide and conquer. Awayin, mag-away-away within the ranks, within the group of Duterte supporters, vloggers. Ma-divide yan, pag-away-awayin. Tapos, hindi tayo makafocus into what? Defending the Dutertes, defending Inday Sara, defending yung nais ng sambayanan na matapos ang korupsyon sa Pilipinas. Hindi ko ini-expect ito ha. Ang ini-expect ko, tayong lahat as a Duterte supporter, akala ko we will unite and fight and defend etong offensive na gagawin ng mga komunista, terorista, mga dilawan, pinklawan at ng mga loyalista. Hindi natin ini-expect na putya yan, tayo pala ang mag-aaway-away. Diyos ko po. I don't want to think na amongst the Duterte vloggers na-penetrate na nila. Oo, kasi may usapang mga double agent eh. Baka memya, within the group, within the ranks of the Duterte supporters na mga nag-aaway-away ngayon, baka mamaya merong mabuo yung idea na meron dito na-penetrate kasi magaling talaga mga komunista eh. Magaling talaga yung mga magnanakaw and everything is for sale depending on the price. Alam niyo yan. Na ang isang bagay, anuman yan, na sinasabi mong hindi nabibili, hindi napipresyohan, kapag sobrang laki ng presyo, biglang nagbabago yung ating opinyon. So baka sa laki ng ninakaw nitong mga hudas demonyo sa gobyernong mga putang ina nito, baka meron na penetrate within the group, within our ranks, tapos nag-start ng divide and conquer or aanayin yung loob para masira hanggang labas, and then we are too busy fighting each other. We are too busy defending ourselves. Nakakalimutan na natin na sa ilalim, tinatrabaho na pala nila yung mga, I would say, principal natin. Principal in what sense? Yung ating pinagtatanggol, yung ating pinakamamahal na mga Duterte na alam natin na malaki ang naitutulong sa bayang Pilipinas pagdating sa peace and order at pag-unlad. Baka mamaya masyado na tayong focused into fighting each other. Nawawala na yung focus natin sa mga galaw ng mga putanginang magnanakaw, nagnakaw sa pera ng taong bayan, nagpapahirap sa mga Pilipino. Hindi na tayo nakakapag-batikos sa kanila, nakakapag-expose ng mga katarantaduhan nila. Kasi ang tatalino natin nila pala, hindi pala ako. Kasi ang tatalino nila hindi ba? So mahirap na nakafocus na lang sa awayan within the group and patalinuhan within the group. Kunyari mga nagdidebate para maipakita lang ang kanilang mga galing, pero nagkakaroon na ng personalan to the point na magko-collapse yung matagal na pinaghirapan ng mga Duterte supporters. Tapos hindi na tayo magiging credible.
na magtatanggol sa mga dapat nating ipagtanggol. Ngayon, dahil masisira tayo sa loob, mawawalan tayo ng kredibilidad, tapos hindi na tayo magkakakampi dahil sa patalinuhan, magpapataasan na ng ihi, ayun na. Oo, yung opensa ng kalaban, diyan na ngayon yan gagana. Yung pagbabayad nila sa mga vloggers na hindi naman mga political commentators, yung mga pagbabayad nila sa kanilang mga troll farm. Oo, yun ang pinakamasakit. So ang tanong, na-penetrate po ba tayo? Tanong ko lang dyan sa mga nag-aaway-away ha, na-penetrate po ba kayo? Oo, kasi ito lang ang masasabi ko ha, ito lang ang masasabi ko. Kaming mga barateros, matagal na tayong inaalok. Kaming mga barateros, kampanyahan pa lang 2022, inaalok na kami. Pero hindi tayo nagpabasag dyan. Oo, prinsipyo ay hindi dapat nababayaran no matter how small or big. Hindi dapat. So kung ito I'm not saying na meron nga talaga, but if na-penetrate yung ilan sa inyo, isa sa inyo, or kalahati man sa inyo, naku po, bakit naman ganun? Wag naman sana. Wag naman sana. Nakakalungkot yan. Nakakalungkot yan eh. Kasi dati naman nakikitang magkakasama, masayang nagsisipag-post, masayang nagiinuman, nagbabanding. Bakit ngayon parang may something? Ano ang dahilan nito? Ang dahilan ba nito ay nagpapatalinuhan talaga? O meron ilan, isa, dalawa, tatlo, or ilan na mga na-penetrate na delikado yan? Na maging mapagmasid mga banateros. Oo, sa grupo ng banateros, focus lang tayo ha. Walang makikisali sa gulo, away ng mga magkakakampi. Okay? Maaaring nagpapatalinuhan lang yan. Baka bored na sila sa buhay nila dahil sobrang tanga ng mga kalaban natin. Sobrang bobo ng mga dilawan tae, mga komunistang abnoy, mga dilawan tae na mga kulay pink ang utot. Baka sa sobrang bobo ng mga yan, wala nang challenge kalaban, kaya sila na ang nagbabangayan. Wag na tayong makisali ha. Basta kalmado lang tayo. Sa banateros, focus lang tayo sa totoong issue ng gobyerno, at yan ay i-expose ang lahat ng katiwalian, lahat ng makitang mali ilabas. Yung mga galawan nilang putang na pangbobo, kailangan nating i-counter. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Okay? Yun ang importante. Wag na natin isipin, wag na natin masyadong sakyan yan. Alam ko naman mahilig kayo sa chismis. Okay? Alam ko naman na ang sarap-sarap pagka-chismisan. Kunyari nagtatanong, sino ba yan? Sino ba to? Sino ba yan? Wag na, okay? Kasi kailangan we are one. Kailangan solid tayo, hindi ampaw. Walang hangin sa gitna para hindi tayo gumuho, okay? Tama na yan, tigil nyo na yan. Nagpapatalinuhan kayo, lahat naman kayo matatalino, lahat kayo magagaling, kaya nga kayo mga Duterte aligned vloggers and supporters eh. Dahil matatalino kayo, wag nyo nang masyadong ipinakikita sa bawat isa yung mga katalinuhan ninyo dahil matalino na kayo. Nahihirapan yung mga subscribers and followers ninyo kung sinong kakampihan dahil lahat naman kayo magagaling. Tama na yan. Focus tayo sa goal. Ano ba yung goal natin? Baka mamaya ibang goal na yung focus ninyo ha? O mag-ingat. Ako as much as I want to believe na itong nangyayaring ito within our ranks within our ranks itong nangyayaring ito patalinuhan feeling ko talaga merong ilan diyan nang na-penetrate na or baka matagal nang nakatanim. Mag-ingat mag-ingat. Basta ang maipapayo ko na lang sa mga litong-lito na mga Duterte supporters, kapag nakikita nyo na sobrang toxic na, nakikita nyo na hindi na tayo lahat nakaka-focus, nandoon na tayo nakafocus sa patalinuhan, pagalingan kung sinong tama at mali. Tama kayo lahat, walang maling opinyon. Lahat ng opinyon may bilang. Hindi tama yung opinyon mo, mali yung opinyon nito, vice versa. Lahat ng opinion nyo, pag pinagsama-sama, pare-parehas na malakas yan. It may contradict a little bit. Magko-contradict man yan, pero iisa lang ang direksyon natin.
Make sure na we are that our direction is this coming 2028 and this 2026, yung offensive ng mga kalaban ay full on, full blast yan. Kaya kailangan natin ng isa't isa to stand our ground and fight the misinformation, disinformation, fake news that they're going to float. Oh, marami tayong tangina, kung ayaw nyo na, bahala kayo. Basta kami, kaibigan namin ang bawat isa dyan. Kaibigan namin ang grupo nito, ang grupo niyan. Pare-parehas na kaibigan ng Banateros yan. Love lang sa Banateros. Peace lang. Sa Banateros, all for one. All for all. Gago. Wag na kayong malito, ha? Wag na kayong malito. Oo, basta pabayaan nyo na lang. Bayaan nyo kung gusto nilang magpatalinuhan, pabayaan nyo sila. Alamin natin kung sino sa mga nagpapatalinuhan na yan yung na-penetrate na. Mag-ingat-ingat, okay? Basta tayo, focus tayo. Banatan natin yung mga demonyo sa gobyerno. Maaaring ginagawa lang din nila yan dahil, ayun nga, board na sila. Masyado silang matatalino eh. Kasi karamihan man sa mga yan, mga nag-law, nag-grad school ng abogasya. Tapos yung iba naman dyan, talagang mga abogado na. Babayaan na natin yung patalinuhan nila sa kanila. Don't take sides, okay? Tama si ganito, tama si ganyan. Pare-parehas silang tama. At kung halimbawa magsabunutan sila, talikuran nyo sila, bayaan nyo sila magsabunutan, matatapos din yan. Pag natapos yan, bati-bati din naman lahat yan. Huwag nating hayaang magtagumpay ang divide and conquer na ginagawa ng mga kalaban. Kung meron man na-penetrate sa mga yan, wag nating tangkilikin. Kung may na-penetrate dyan, sa kabila, may na-penetrate at ginagawa yan intentionally, wag tayong magpapabudol, okay? Bukas ang mga mata natin, alam na natin ang tama sa mali. Ngayon, kung halimbawa man lumala yan, which is sana wag naman na. Tama na, focus tayo, 2026 na. Kailangan malakas tayo ngayon 2026 at kung sakaling lumalayan, huwag kayong mag-alala. Huwag kayong mag-alala. Nandito ang Banateros, hindi tayo magpapa-divert. Lahat na kasi ng praning na tayo eh. Lahat ng diversionary tactic ginagawa na nila eh. 'Di ba? Lahat na ng mga pagda-divert ginagawa na nila. May mga sinasampahan ng mga senador. Mantakin mo. Naunang sinampahan ng kaso yung mga senador kaysa dun sa mga putang ina mga magnanakaw sa gobyerno, mga taga-DPWH at saka yung mga amo ng mga taga-DPWH. Walang hiya talaga, 'di ba? Imaginein mo nauna pang masampahan ng demanda si Senator Bong Revilla. Samantalang, unang-una sa lahat, dinaya na nga yan nung eleksyon. Dinaya nung eleksyon yan. Sabi ko nga sa inyo, pinagkanuno yan. Hindi natatalo yan. Si Lito Lapid nga, hindi natatalo eh. Dinaya yan nung eleksyon. Kaya yan dinaya nung eleksyon dahil siya ang gagamitin ngayon. Gagamitin si Bong Revilla ngayon para gawing scapegoat at gawing sacrificial lamb. Dahil sinasabi nila, low-hanging fruit siya. Siya yung pinakamadaling pitasin. Siya yung may kumbaga, 'di ba, pinapakalat nila yung budots-budots na parang wala siyang ginagawa. Pero if you're gonna look at yung resume niya, ang daming naipasang batas niyan. Pero pinapakalat nila yan. Sila mismo, yung mga dati niyang kakampi, pinakakalat nila yung mga budots-budots na yan. Pinapakalat nila na, nakasuhan na ng plunder yan. Again, nakasuhan ng plunder silang dalawa ni Jinggoy. Hindi po sila naparusahan. Nakulong sila dahil lang kasong plunder, walang walang piyansa yan, depende sa judge kung papayagan niya magpiyansa, pero walang piyansa yan eh. So, iniisip ng tao na plunderer sila, pero hindi po sila nakasuhan, not guilty po sila, acquitted po sila sa kaso ng plunder noong panahon ng PDAF ni So I really don't think that these people are gonna make the same mistake or gonna make the mistake na ipinaparatang sa kanila, hindi nga nila ginawa, nakulong sila lalo pa kaya pag ginawa nila. Kaya ganyan, hindi nila napapansin yan, hindi nyo na nakikita yan dahil masyado na tayong focused sa isa't isa.
Masyado na tayong focused doon sa away na hindi naman natin dapat iniintindi. Again mga bossing, kalma lang kayo. Yung mga ganyang awayan, mahirap pigilan yan. Ako, sana magkaayos na kayo, magkabatiman na kayo kung ano man ang inyong hindi pagkakaunawaan, kung ano man ang inyong pinagsimulan netong problema na ito, sino man ang nag-initiate, may nabayaran man sa inyo or what. Oo, sana matigil na ito And sa mga Banateros at mga Duterte supporters, let us not patronage itong kachipan na ito, Wag na nating niya. Okay lang man sila mag-away-away kasi karapatan nila yan. May opinion to, gusto nito, mas maganda opinion niya, gusto nito, mas maganda. And then because of their opinions, ayaw nilang mapahiya sa mga subscribers nila. Sila na nag-aaway to prove each other's opinion. O bayaan nyo na sa kanila yan. O tayo, basta dito sa ating grupo, dito sa buong Duterte, pabayaan nyo sila magsuntukan sa gilid, tapos tayo, focus tayo Okay lang, puntahan natin yung chismis saglit. Ano ba nangyari? Buhay pa ba? Patay na ba? O kung may buhay pa, may patay pa, ayaw pa nilang huminto, o sige, dyan muna kayo, dito muna kami. O focus muna kami. 2026, maraming mga babanat direkta sa mga Duterte. Kailangan naka-depensa kami. Okay? Okay ba yon? Okay ba yon? O, tama na Oy, mga kaibigan ko, pare-parehas ko mga kaibigan yung mga yan. Tama na. O, sabi ko sa inyo, pinasasaya nyo si Maharlika. O, hindi ba galit na galit kayo lahat kay Maharlika? Pare-parehas kayong ginagawang gago ni Maharlika. O, dyan sa ginagawa ninyo, putang ina, tuwan-tuwa yung loka-loka. O, isipin ngayon nun ni Maharlika, putang ina, nagwagis siya. O, kayo talaga. O, tama na yan. Ano na yan? Patalinuhan na yan. Lahat kayo matalino. Walang mananalo ng trophy. Wala pong patimpalak ng sinong pinakamagaling na vlogger. Sabi ko nga nun, kaya pag may naghahamon sa akin ng debate tayo, ulol. Tangina mo, ba't kita i-debate? Pakialam ko sa'yo. Yung opinion mo, sarilinin mo. Kung gusto mo, naniniwala naman yung mga tangang nanonood sa'yo, di kayo magsalsalan. Ba't nyo pa ako idadamay? Hindi ka matalino kasi hindi ka nagkipag-debate. Putangina mo, wala akong pakialam. Kung ikaw mas matalino ka kaysa sa akin, wala akong paki. Kung gusto mo, mas matapang ka kaysa sa akin, wala akong paki. O basta ako, focused ako doon sa ginagawa ko. Kasi nabigyan ako ng opportunity ng pagkakataon, ng panahon. Nabigyan ako ng opportunity para magkaroon ng boses, tas gagamitin ko para lang awayin kita. Putangin na mo, wala ka namang ganap sa buhay ko. Kung binabayaran ka ng gobyerno para banatan kami, wala kaming pake. Kasi ang gusto ng gobyerno, mag-focus kami sa'yo, ulul. Hindi kami mag-focus sa'yo kung sino ka man, mga hamon-hamon ng mga debate patalinon. Tangin nyo kayo na matatalino, pero masasabi ko sa inyo, mas malakas ang boses namin kaysa sa inyo. Baka nga mas technical kayo, mas matalino kayo, pero mas malakas ang boses namin at mas naririnig ng maraming tao. And we will not fail the people na mga nanonood sa amin into wasting their time para lang marinig nila yung pambabalahura ko sa'yo, ulul. Hindi ikaw ang level ng binabalahura ko. Hindi kayo ang level ng babalahurain ko. Ang babalahurain ko yung mga magnanakaw sa gobyerno. Kung totoong may adik sa Malacanang, aaraw-arawin ko yan. Kung magnanakaw yung mga yan at mapatunayan na magnanakaw yung mga yan or hanggat hindi na papatunayan na magnanakaw mga yan, aaraw-arawin ko yan. Sila ang katapat natin. Sa kanila tayo mag-focus. Matagal na nilang gawain yan Babayaran nila yung mga vlogger, iko-content ang Banateros at ine-expect nila yung Banateros papalag. Hindi. Oo, sabi nga nila, mas matapang ka or mas magaling ka kung hindi mo pinapatulan lahat ng away dahil minsan sa sobrang tapang mo, yan yung nagiging yan yung nagiging reason ng pagbagsak mo at i-expose mo lang yung sarili mo. Ang sabi ni Don Corleone ng The Godfather, don't let them know what you're thinking. Focus ka lang kung ano yung goal, dun ka lang. Walang pakialaman dyan. Putsangin na nyo, kung gusto nyo kayo magaling kayo, walang pakialam. Basta ang importante, may mga nanonood sa akin, may mga galit sa akin, nagko-comment sa akin. Yung mga banas na banas sa akin mag-comment, very good dyan. Mas mabuti na napapanood ninyo yung mga pinagsasasabi ko rito. Baka sakaling balang araw, mabagok kayo. At ma-realize ninyo na oo nga, tama nga. Focus lang tayo doon. Wag na tayo mag-focus sa away ng bawat isa. Awayin ko si ganito, awayin ko si ganyan. Tapos putangin, makapagnakaw sila ng walang restrictions dahil yung gwardya, putangin, iba na yung binabantayan, nakakapagnakaw sila ngayon. Tayo ang nagsisilbing gwardya ng demokrasya sa Pilipinas. Tayo ang gwardya ng
Pilipinas laban sa mga demonyong mga nasa gobyerno. Maaaring nabudol nila tayo at nandiyan sila sa posisyon, pero hindi nila tayo kaya. Kailangan ipaintindi natin yan, ha? Kaya tama na yan. Hoy, mga kaibigan, tama na yan, ha? Tama. Lahat kayo magagaling, lahat kayo matatalino, lahat kayo mababait, lahat kayo magaganda. Wala kayong mga kasiraan, lahat kayo mga mga mababango. Okay, so tigil nyo na yan, no? Kasi baka isipin ng tao na pucha, itong mga to baka na-penetrate na to, ah. Baka yung sinasabing double agent na yan, mukhang totoo, ah. Oo, ha? Baka isipin pa ng lahat, lahat ng mga Duterte supporters, may presyong, may presyong nakalaan, ha? O, wag ganon. Tama na yan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit